Ayan, good afternoon. Good afternoon mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Hello mga idol. Shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At syempre mga idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman idol lagi kang updated sa ating mga video. Pero mga idol, ang paksa na ating tatalakayin, sana muli nyo ako samahan sa may sandali nitong ating programa para naman may makasama ako. Kung matatandaan nyo noong nakarang araw, ang tinalakay natin may kaugnayan sa negosyo na tungkol doon sa nagtanong sa akin kung ano ang mainam na negosyo, kung traditional ba o digital marketing. Nabanggit ko nga na kung ako papipiliin, dito na ako sa digital kasi bagamat mabagal kumita, mas malaki naman ang kikitain mo kaysa dito sa traditional. Ang traditional mabilis kumita, pero naman ano naman yun, masalimuot, matrabaho. Bukod sa matrabaho, ang magiging puhunan mo dyan labas, pasok. Diba? Tama, nabanggit na natin yan. Kaya kung ako papipiliin doon sa sistema ng ating tinalakay, mas maganda na talaga yung nasa digital marketing ka. Bagamat magtatanim ka muna, pagdating naman ng pag-alani, ani ka na lang ng ani. At the same time, habang nag-aani ka, sabayan mo pa rin ng pagtatanim para walang tigil ang iyong aanihin. Di ba? Tama? Ngayon mga idol, sa negosyo naman, sabi nga, habang may trabaho ka, sabayan mo na ng negosyo para tuloy-tuloy ang iyong source of income. Dahil nga naman ang trabaho ay hindi mo pwedeng may pamana sa iyong maiiwan. Pero negosyo, may pamamana mo. Di ba? Tama? Kaya, ang advice na natin sa ating mga idol dyan, sa ating mga subscriber, habang may trabaho ka, sabayan mo na ng negosyo. Bahala ka nang mamili kung anong uri ng negosyo ang iyong papasukan. Kung traditional ba o digital. At ikaw naman din ang masusunod dahil ikaw ang mamumuhunan sa iyong negosyo. Ngayon, balik tayo doon sa mga usapang may kaugnayan pa rin sa spiritual. Alam nyo mga idol, marami rin nagtatanong sa akin tungkol sa sistema ng ganyan. Yung mga bagay na may kaugnayan sa spiritual, sa totoo lang mga idol, yan sa pangsarili mo lang kung ikaw ay may alam sa mga bagay na ganyan. At yan mga idol ay hindi ipinagmamayabang o ipinagmamalaki. Ano mang uri ang iyong taglay sa larangan ng spiritual, ikaw na lang dapat ang nakakaalam. Kaya nga may mga idol tayo dyan na napapanood natin sa iba't ibang larangan ng YouTube, tila sila ay parang nagtatagisan o nagpapahaligsahan sa kanilang mga nalalaman sa larangan ng spiritual na hindi naman dapat mangyari. Tulad nung kapwa nating idol na napanood natin at tila umaantong sa hindi maganda ang kanilang talakayan. Nauuwi ito sa hamunan na nagkakahamunan sila tungkol sa kanilang kakayahan. Alam niyo mga idol, kung ako lang advice ko lang sa kanila, huwag na nilang pagtalunan kung ano man ang kanilang mga taglay na sa larangan ng spiritual. Dahil yan hindi nga dapat ipinagkakalandakan kung kani-kanino. Kung ano man ang taglay mo, sarili mo. Kung ano man ang nalalaman mo, sa'yo na lang yun. Hindi na kailangan kung ano man ang
agimat mo, anting-anting mo pagkakalandakan mo, tapos ipatitesting mo kung kani-kanino. Dahil totoo lang mga idol, kung ikaw man ay may taglay o kung ano man ang ginadala, nabanggit ko na sa mga unang video ko yan, malalaman mo lang yan kapag ikaw ay nandoon sa ora di peligro na tinatawag. O doon sa mga oras na hindi mo inaasahan, doon mo malalaman mga idol kung gumagana ang iyong taglay. Ano man ang iyong uri ng taglay. Kasi kung ipatitesting mo yan, nabanggit ko na rin, ang gamit nagtatampo. O, dahil kapag pinatesting mo siya kung kani-kanino, parang wala kang tiwala sa kanya. At pag yan nagtampo, mawawala ng gabay kung ano man ang iyong taglay. Diba tama? Medalyon man yan, o ano man yan, mutya man yan. Kapag ikaw ay nawala ng tiwala sa kanya, lalong wala rin siyang tiwala sa iyo at iiwanan ka niyan. Ganon mga idol. Ngayon, doon naman sa puntahan naman natin sa panig ng yung tinatawag na sa larangan ng mga peace in order. Oo, alam naman ninyo mga idol, yung likod ay miyembro ng taga-pamayapa. Gaya nung nabanggit ko rin sa mga nakaraang video ko, meron kaming inayos na kaso yung tinatawag na pre-mediation. Oo, kasi kapag ikaw, idol, nasa larangan ng serbisyo publiko, kapag may mga taong lumalapit sa iyo, ano man ang kanilang inilalapit sa iyo, saklaw man o hindi ng iyong tungkulin, may kapangyarihan ka na sila ay tulungan. Kung hindi man saklaw ng iyong kapangyarihan ang kanilang inilalapit sa iyo, pwede mo silang idulog sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat, dumulog. Oo, tangkapin mo yung kanyang reklamo, kunin mo yung salaysay niya, pangalan ng nireklamo, etc. Pagkatapos, ay i-turn over mo siya sa mga kinaukulan na kung saan siya nararapat, dumulog. Kasi siyempre, kaya lumalapit siya yan, alam na may tungkulin ka at alam niya na matutulungan mo siya sa ganung bagay. O tulad kami, hindi man saklaw ng aming kapangyarihan ang inilalapit sa amin sa larangan ng peace and order, lalo kung yan hindi na talaga pambarangay, dinudulog namin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Ganun na mga idol, di ba? Ito naman inyong lingkod, lahat naman ay kaya nating harapin. Mapa-spiritual, yung kasong pang barangay, at kung ano pa man, kapag lumalapit sa atin ng isang tao, natural lang na dapat natin silang asikasuhin. Di ba? Tama? Hindi mo man kaya ang kanyang hinihingin tulong sa iyo, magagawan mo ito ng paraan para ibigay siya doon sa mga may kakayanan sa inihingi niyang tulong. Di ba? Tama? Dahil hindi ko mo nakapwesto ko dyan, basta na lang ganun. O may mga departamento kasi ng ating pamahalaan na kapag may lumapit na tao at hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan ng kanilang departamento yung inilalapit, basta na lang itinataboy o inaalis. Hindi kayo ka dito, huwag ka dito. Punta ka sa ganun, punta ka sa ganyan. Ganon. Hindi yan dito. Hindi po ganun ang isang nanunungkulan. Dapat bilang nanunungkulan ka, nakapwesto ka dyan, lumapit sa iyo yung tao, asikasuhin mo ng maayos. Gawa mo ng paraan na maibigay sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat, dumulog. Ganun lang naman kasimple mga idol ang sistema ng trabaho natin bilang mga nasa larangan ng lingkod bayan. Kasi nasa larangan ka ng serbisyo publiko, kaya lumalapit sa iyo ang tao, alam niya na matutulungan mo siya kahit sa maliit na paraan. Kaya nga sa amin, kapag halimbawa may pumunta sa aming tanggapan, humingi ng tulong, yun, kung hindi man saklaw ng aming kapangyarihan, yung kanilang hinihingin tulong, binibigay namin sila doon sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. O para naman kahit paano yung tao na humihingi ng tulong, matulungan mo, di ba? Tama?
Nandiyan ka sa larangan ng serbisyo publiko eh. Pagkatapos eh, wala ka rin palang silbi. Eh wala, useless. Ba't ka pa nandyan? Di ba? Yung nga sabi ng ating idol na si Tulfo, nung meron akong minsan napanood na kaso, may humingi ng tulong sa kanya tungkol sa birth certificate. Eh, ang sabi nung nilapitan niya, kung saan ka pinanganak, doon ka bumalik, doon ka humingi ng birth certificate. Although, tama yung sinabi niya, pero mali. Kasi nandyan ka na eh. Kaya nga, ang tanong ni Tulfo sa kanya, may computer ka ba? Meron daw. O, anong silbi mo't nandyan ka? Walang malayo, walang malapit ka naman sa internet. Tinuruan pa siya ni Tulfo kung paano niya matutulungan yung tao. O, kasi sabi ni Tulfo, anong silbi mo't nandyan ka na yung hinihingin tulong sa'yo at yung trabaho na para sa'yo ay pinatatrabaho mo rin doon sa humihingi ng tulong sa'yo. Which is tama doon ang ating idol na si Tulfo. Diba? Kaya, alimbawa, nasa larangan ka ng serbisyo publiko, hindi man saklaw ng iyong kapangyarihan, yung inilalapit sa'yo, ay gawan mo ng paraan. Oo. Lalo na kung nasa larangan ng internet, ang trabaho mo, wala nga namang malayo, walang malapit, kung gagamitin mo ang internet. Oo. Kahit sa kabilang panig pa ng mundo yan, basta't maaabot ng internet. Kaya nga sabi ng Tulfo eh, anong silbi mo't nandyan ka? Hindi kayo nilagay dyan para tumunganga. At isa pa, pinasusweldo ka ng ating pamahalaan para tulungan yung mga nangangailangan ng tulong at para pagserbisyuhan yung mga dapat mong serbisyuhan. Eh kaso nga naman, kung yung trabaho mo ay papatrabaho mo rin doon sa lumalapit sa'yo, eh, layas ka na dyan sa pwesto mo, malis ka na dyan, wala kang silbi. Di ba, tama? Ganon, mga idol. Kaya pagka may mga lumalapit sa amin na humingi ng tulong, kahit hindi saklaw ng aming kapangyarihan, ginagawa namin ng paraan. Kasi para huwag naman masayang yung effort ng tao na lumapit sa iyo. Diba? Tama? Oo, lalo't meron ka, marunong ka sa computer, may computer ka. O, halimbawa, ang hinihingi sa yung tulong sa kabilang lupalop ng ating bansa. O, eh may internet ka nga naman, halimbawa, kontakin mo yung area o yung departamento na nais niya lapitan. Tapos itanong mo rin kung meron ganyan, ganun. O, magre-response naman sa iyo, di ba? Tama si Idol Tulfo ron. Ba't kailangan papalikin mo siya, papuntahin mo siya kung saan siya lupalong pinanganak at doon siya kukuha ng birth certificate. Although, totoo yun, doon siya ka dapat kumuha. Pero, andiyan ka na rin lang eh. Di ikaw na ang kumontak, di ba? Tama? Oo. Kaya nga sabi sa kanya ng idol natin, eh, ano silbi mo't nandiyan ka? Di ba? Ay dapat lumayas ka na dyan. Wala ka rin lang pakinabang. O, ganoon. Yan, tayo mga idol, eh, nagkukwentuhan lang sa larangan ng serbisyo publiko at sa pamamagitan ng pagiging vlogger natin, eh, nagkukontent tayo na may pakinabang. Kasi ang mga vlogger, kaya gumagawa ng ganito, para makapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa ating mga viewer at sa ating mga subscriber, di ba? Yan ang pangunahing layunin ng isang vlogger. Ngayon, may mga vlogger naman na talagang ang kanilang pag-vlog yung mga explorer, mga pag-explore, sa mga abandonadong bahay na nakakatakot, sa mga abandonadong gusali na may kung ano-ano mga kababalaghan. May kanya-kanyang sistema ang pagbablog. Oo. Eh, itong inyong idol, mga idol, eh, lahat tayo pwede nating papilan yan. Pwede ako mag-explore sa mga nakakatakot na lugar, sa mga haunted daw, sa mga kung ano-ano mga abandonadong gusali. Pwede ko rin gawin yun. Kahit solo flight ako, kaya kong magpunta sa nakakatakot na lugar para mag-explore. Kaya lang, hindi ko yan linya. Oo. Pero kung gugustuhin ko, kaya ko rin yan. At walang masamang espiritu sa akin kapag ako nag-explore sa anumang uri ng nakakatakot na lugar. Dahil yan, eh, sabi ko na nga, nabanggit ko na sa una kong mga video at ina-advise ko rin to sa ating mga kapwa vlogger na ang trabaho ay pag-explore.
huwag kayong aalis ng inyong bahay nang wala kayong karga, lalo't meron kang taglay. Kailangan kasama mo sa iyong pag-alis yung kung ano man ang taglay mo sa iyong sarili. At kailangan nakahanda ka dahil ang dyablo, doon sa pupuntahan mo nakahanda at alam na darating ka. Kaya dapat handa ka rin. Kaya kaya ko rin gawin yun pag-i-explore sa mga nakakatakot na lugar, kaya lang, hindi ko linya yan. Oo, tsaka isa pa, nakakapuyat yan Dili mo, pupunta ka mga alanganing oras o mag-explore ka ron, gagalugari mo yung nakakatakot na lugar na yun. Mapupuyat ka ron. Tsaka isa pa, wala tayong gadget na kagaya ng ginagamit ng mga ghost hunter, yung mga ghost explorer. Wala tayong ganun Ito nga atin, cellphone lang. Wala akong spotlight, wala akong ano. Edi magmumukha lang akong tulongges sa lugar na yun. Oo, at paano ko makikita yung area kung ang gagamitin ko ganitong ordinaryong cellphone lang pagkatapos napakadilim. Wala akong flashlight. Kaya hindi ko nililingay ang ganyan. Pero siguro kung mga araw, halimbawa araw, umaga, pupuntahan ko yung area at medyo maliwanag naman, pwede naman siguro. Oo, kahit nakakatakot yung lugar na yan kapag araw, wala kang dapat katakutan dahil tandaan yung mga idol, ang kapangyarihan ng dyablo walang pinipiling oras at ang kanyang mga alipores. Araw man yan o gabi, nariyan sila. Oo, lalo yung mga elemento. Pero pag araw kasi, mahina ang kanilang power. Oo, hindi kagaya sa gabi. Sa gabi, powerful ang mga yan. At kung mahina-hina ka, madadaig ka ng mga yan. Pero kung araw, wala silang magagawa dahil kasi araw maliwanag nasa kaliwanagan ka, o nasa kadiliman sila, daig mo sila. Bakit? Maliwanag araw pa Pero pagdating doon sa sasalbahin kanila at wala ka rin ng alam, wala kang taglay, kahit araw yan mga idol, delikado ka dyan dahil sabi ko kasi wala silang pinipiling oras, walang pinipiling araw o gabi. Kapag ikaw nakatuwaan at pag minamalas-malas ka, baka sundan ka sa inyong bahay at doon mambulabog sa inyong bahay tulad ng nangyayari sa mga iba natin mga idol na nasusundan sila sa kanila mga bahay. Oo. At saka tandaan yung mga idol, yung pag-i-explore sa mga ganyang kababalagan, hindi ka na nga kailangan lumayo Nabanggit ko na to sa mga una kong video. Diyan na lang sa bahay nyo kung gusto mo mag-explore. Alanganing oras. Tulog na yung mga kasama mo. Patay ang ilaw nyo. Mula sa loob ng bahay ninyo, ikutin mo yan hanggang sa labas ng bahay nyo, sa compound. Mararamdaman mo yan kung meron talaga dyan. Oo. At kung medyo mahina-hina ka at matatakotin ka, ay talagang hindi lang basta magpaparamdam, baka magpakita pa sa'yo kung ano-anong mga elemento na nariyan. Di ba? Tama? Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil tayo bilang vlogger, gumagawa tayo ng content para makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer. Di ba? Tama? Huwag na natin gagamitin ang ating social media sa makakasira sa ating kapwa at higit sa lahat, yung makakapinsala. Di ba? Tama? Bueno, salamat na marami at sa maiklis sandali, sinamahan nyo ako. Shoutout nga palang muli sa inyo mga idol. Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan sa isa't isa. Ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Bueno, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!